Junior, isa po sa naninirahan dito sa Plastikan. Pinagmulan kong probinsya ay sa Bohol. Nagmula ako doon sa isang mahirap na lugar at pumunta dito sa Maynila upang hanapin sana yung mas makakaangat ako sa buhay. Yun yung nasa isip ko, pero yung Junior, isa po sa naninirahan dito sa Plastikan. Pinagmulan kong probinsya ay sa Bohol. Nagmula ako doon sa isang mahirap na lugar at pumunta dito sa Maynila upang hanapin sana yung mas makakaangat ako sa buhay. Yun yung nasa isip ko, pero yung napuntahan kong buhay dito sa Kamaynilaan mas mas mahirap pa doon sa inaakala ko. Pero dahil nandirito yung aking pamilya, kaya nakikipagsapalaran ako sa buhay dito para maitaguyod ko lang yung aking pamilya. Makakain na 3 beses sa isang araw. Yun lang yung aking pinaguhugutan ng lakas para sa aking mga anak. At tungkol dun sa laban namin dito, isa na yung kung gusto ba namin umalis dito. Siguro hindi kami aalis sa lugar na to kasi andirito yung aming kabuhayan. Lalong-lalo na yung tumitindi naming laban dito ngayon kasi mayroong gustong magpapaalis sa amin dito sa lugar na ito. Kaya yung yung plano namin, sama-sama namin itong hadlangan yung kanilang gusto na pagpapaalis sa amin. At isa pa, yung gusto ng gobyerno ngayon, katulad ng aming hanap buhay na sa basura, gusto pa nilang gawing kurso yung aming hanap buhay. Paano naman kung maghahanap buhay kami, kung halimbawa doon sa tambakan ng basura, kung wala kaming certificate na maipakita, paano yung aming hanap buhay? Ibig sabihin, matitingga yung aming hanap buhay. Hindi kami makakapagtrabaho. Kaya doon sa kursong sinasabi nitong TISDA, hindi kami sang-ayon na magkaroon ng kurso ang pagbabasura. Kasi hindi namin kayang mag-aral para dito. Kasi karamihan sa amin nagtatrabaho talaga sa basura. Kaya panawagan namin sa Administrasyong Aquino na kung ano man yung plano niya doon sa pagbabasura, huwag niya naman po sanang ituloy na gawing kurso yung pagbabasura. Kasi maraming magugutom kung gagawin niya itong kurso. Kaya sabi nga nung isang nagpahayag dito na insulto para doon sa mga magbabasura.
Kasi hindi naman talaga ito dapat gawing kurso. Kasi malaya maghanap buhay yung mga taong walang mga pinag-aralan para kumita ng pera sa basura. Kaya kung gusto niyang tumulong, kasi ang banggit bibigyan ng mga glove, mask, boots, saka yung mga safety shoes. Kung gusto niyang tumulong sa ganun, dapat itulong niya doon sa halimbawa sa mga health center, sa mga eskwelahan, ipundo niya na lang yung gusto niyang itulong. Yung mga ganong bagay. Yun lang yung aming kahilingan. Kung di naman, bigyan niya ng disenteng trabaho ang mga katulad naming nagbabasura. Yun lang po yung aming kahilingan sa kanya. Gusto naming maipaabot sa ating administrasyong Aquino o sa aming lokal na gobyerno dito sa Quezon City. Sa pagbabasura, napakalit lang ng aming mga kinikita dito. Maswerte na sa amin dito kung kumita kami rito ng 400 maghapon. Kadalasang kumikita kami rito 300 pababa o 400 pababa. Yun lang talaga yung pinakakita namin dito. Halimbawa na lang kung mayroon kaming kitang ganun, kung may malaki naman kaming pamilya, halimbawa katulad ko mayroon akong 5 pirasong anak, nag-aaral yung 4. Saan namin kukunin yung panggagastos doon sa mga estudyante at gastusin sa bahay doon sa 400 kinikita na hindi pa steady yung kinikita naming 400 maghapon. Kaya yun yung aming kahilingan sa gobyerno natin na sana mabigyan niya yung karamihan na katulad namin ng disenteng trabaho na hindi na namin kailangan mag-aral para makakuha ng ganong trabahong ibibigay niya. Yun lang po yung aming kahilingan. Katulad yan kapag tag-ulan. Kapag tag-ulan, yung gumagawa kami ng mga diskarte kung paano namin maisasalba yung aming hanap buhay. Katulad yan na nakikita ninyo mga lumulutang na yan, ayan yung madali naming maibinta sa araw ng tag-ulan. Kasi yan hindi na namin idadaan sa araw yan para mapatuyo. Yan yung madali para sa amin sa araw ng tag-ulan. Kuya, yung dalawa yung pinaklasikan mo, Yung kapag tag-ulan naman, ay tag-araw, kapag tag-araw naman siya, nagbibilad kami, pero hindi libre yung bilaran na ginagamit namin. Nagbabayad kami ron 700 bawat isang load, isang truck. Bukod pa doon sa 700, nagbabayad pa kami ron, mayroong pang tao kaming inaabutan ng 2 hanggang 300. Kaya pumapatak yung binabayaran namin doon sa 1,000 bawat isang truck. Kaya yung hanap buhay namin dito talagang hindi masasabing sasapat para sa amin. Kasi andyan lang yung mga yan, parang paikot-ikot lang. Ganun lang yung aming rito, sistema ng hanap buhay. Magkano ko yung per araw ng trabaho? Hindi pare-parehas kasi. Okay lang, paki-discuss. Yun yung pinakamata. Yung pagkagrado pala. Pagkagrad, ano kuya, ng plastic. yung kung paano ginagrado yung plastic. Kung paano siya tinitignan. Oo. Kasi may yan siya. Ang plastic, mayroong maraming klase yan eh. Magmula doon sa pinakamataas, katulad nitong magmula sa pinakamataas, yung price niya 24. Tapos mayroong yung sumunod noon 17 ang kilo. Doon namin siya kinaklase-klase. Doon tayo sa price na lang. Yung kuya, i-describe mo po kuya yung puti,
lalagyan natin ng pangalan. Apo. O, sige. Pwede po. Yung piing maputi, yun yung mas mataas ang presyo dito sa amin. Ang per kilo noon sa pabrika, 24. Tapos ang sumunod noon, yung tinatawag naming Haydin, yung maingay, 17. Tapos yung meron pang isa yung tinatawag naming lamination, 17 din per kilo. Tapos sumunod na yung mas mahinang klase katulad ng mga dikulay, mga colored, 10 lang ang isang kilo niyan. Tapos meron pang isa yung pipi na dikulay din. Yun ang mas mababa katulad nito mga nakalatag na to sa yan yung pinaka mas mababa. 3 lang ang kilo niya. Ano yung programa doon sa kalagayan? Yun nga katulad nung nabanggit ko. Kung may gustong tumulong sa amin, kailangan namin dito talaga yung disenteng hanap buhay para makaiwas kami sa sakit at sa delikadong hanap buhay kasi itong trabaho namin talagang delikado para sa aming katawan sa kalusugan. Doon sa inilatag na programa, yung wala din sa panunungkulan niya, hanggang sa matatapos yung panunungkulan, ano yung paano natin ito pinapagawa? May tulong ba? Nakakatanggap na tayo ng programa? Para sa akin, ang panunungkulan ni Noynoy Aquino, yung sinasabi niyang matuwid na daan, sila lang din nakikinabang nito, yung mga malalapit sa kanya. Pero sa kalakhan nito, katulad sa mga maralitang lungsod, karamihan dito hindi nakakatulong. Kasi unang-una doon sa mga paninira ng mga kabahayan, hindi mo naman masasabi na tulong para sa amin. Nililipat niya doon sa mga malalayong lugar. Dadalhin ka doon sa mga lugar na kung saan walang hanap buhay. Siyempre ang kailangan natin mga mahihirap, hanap buhay talaga. Yun talaga yung aming pinaka unang panawagan sa kanya na mabigyan niya ng disenteng hanap buhay yung mga maralitang Pilipino bago man lang matapos yung kanyang termino. Meron na lang ata siyang 9 na buwang. Ako si Arlene, nanggaling ng Katbalogan, Samar. So, pumunta kami sa Maynila para makipagsapalaran kasi ang sabi nila maganda daw dito ang hanap buhay. So, walang katotohanan dahil ang hanap buhay namin nauwi sa magbabaso. 30 years dito kami sa Maynila kasi 9 years old pa lang ako na pumunta kami dito. Tapos naging 9 years old pa lang ako naging katulong na ako kasambahay. Hanggang nakapangasawa ako nung 25 years old ng taga rito sa Doña Nicasia, nagkakaisa sa plastikan. Ang hanap buhay ay yung basura. At ako scavenger doon sa tambakan, namumulot ng basura. Umaalis kami alas 3, umuwi kami ng alas 9, babalik na naman kami hanggang alas 4. Yun ang uwi namin uli para makaraos sa isang araw namumulot ng basura. Tapos pagdating dito, ika-classify namin kasi 7 klase yan. Ngayon, ibibenta namin sa maliit na junk shop dyan. So, ang benta namin, minsan 300, 350. So, kung tutuusin, hindi sapat kung walang kung walang ibang pinagkakakitaan, hindi sapat dahil may nag-aaral akong anak na 2. Yung 7 klase, yung tinatawag na PE na white,
So, ang kilo niyan ay 20. Tapos, ang PP white, 710. Tapos, ang PE kulay, 8. Ang PP printed 3. Sandubag 3 din. Ang PE black 3 rin. Ganun kamura. Ito lang PE na white ang medyo mataas. Pero matagal nga lang tayo maka 1 kilo o 5 kilo. Kaya nga kailangan talaga mag-asawa talaga maghanap buhay at tuwangan. Kung baga maghanap kang babae na mapapagkakitaan mo rin, hindi lang sa asawa mo. Kasi hindi talaga totoosin sapat. Kasi kahit papaano nairaraos yung ano namin, pang araw-araw nga. Napakaganda kasi ang gobyerno natin wala namang ibinibigay, wala namang ino-offer kagaya sa amin na Maralita. Walang ino-offer sa amin na hanap buhay na maganda. Mayroon man siyang na hanap buhay, pero kailangan requirements. Sa hirap ng buhay nga, hindi natin kaya magkuha ng mga requirements na para makapasok doon sa kanya. Lalo na't mababa lang ang pinag-aralan. So, hirap din magsalita at magsulat. Kaya nagtsatsaga sa hanap buhay na ganyan. Pero kahit papano, kahit naman ganyan, para sa akin, ginto. Dahil basura nga sa paningin ng ibang tao, salot ang mga Maralita sa kalungsuran. Pero para sa amin, hindi kami salot dahil kami, mga Maralita, ay nakakatulong. Dahil nakakagawa nga ng kinukuha namin yung basura. Sinisegregate, ano ba yan? Segregate? Ano ba yun? Ganon. Sensya na ha, kaya hindi ako marunong magsalita masyado. So, ang totoo talagang nakakapabaha ng ibabanggit natin yung sinasabi nga ng gobyerno na kami ngang Maralita ang nakakapalaki ng baha. Kasi nungalingan yun kasi ang totoong nakakapabaha doon sa mga Maynila na yung dinadagsa ng baha, yung mga building na ginagawa nila. Kasi ultimo daanan ng baha, ng tubig, tinatayuan ng bahay, tinatambakan nila para matayuan nila ng bahay. So, mga kapitalista ang number 1 salot sa lipunan ng Pilipinas. Totally, simula nung nanungkulan siya, wala pa namang nababalita dito na tinulungan kami taga rito sa nagkakaisa sa plastikan Wala namang ganun. Yung 4-piece po. 4-piece, wala ako niyan. Pili, may 4-piece pero pili. Yun yung sinasabi ko na kung malapit ka sa kusina, meron ka. Pero pag hindi ka malapit sa kusina, wala ka. Ako, kagaya sa akin, hindi naman lahat kami dito na hindi nakasali. So, ang iba naman nakasali. Aywan ko lang ang iba na hindi. Kasi pinipili, mas magaganda nga ang bahay ng iba nakasali Iilan lang dito ang talagang kailangan ng tulong ng gobyerno. Pero para sa akin, hindi sapat din yun. Dahil ilang buwan bago nakakatanggap. Halimbawa, pasukan, dapat para yan sa mga batang nag-aaral kasi ipapamili ng gamit. So, hindi naman natutupad yun at hindi buwan-buwan natatanggap ng mga tao na member ng 4-piece. Tag-3 buwan muna bago nakakatanggap sila. Tapos, ang iba magtatanggap lang 1 to 1.5. So, sapat ba yun? Hindi rin. Dapat naman talaga lahat ng tao makatanggap noon dahil yun ay pera natin. Kaban ng bayan yun Kailangan ipamahagi talaga ng gobyerno sa atin, mga tao dito sa Pilipinas. Kaso lang hindi Yung sinasabi niya na tayo ang boss, hindi. Kasi nungalingan yan. Ang boss niya ay taga US, ibang bansa. Kasi nungalingan yun, sabi niya, ang Pilipinas ang boss niya at ng mga Maralita.
mismo pa nga siya ang nag-i-issue na demolish ang mga mahihirap eh. Kagaya sa amin, nung 2012, nagkaroon kami ng tangkang demolition dito. Pero dahil sa nagkaisa kami, lumaban kami, nagbarikada kami dyan sa labas, hindi natuloy yung demolition na yun at hanggang ngayon. Pero hindi pa rin kami nagiging kampante. Gusto pa rin namin manawagan sa sakali man na papalit ng presidente, sana fokusan niya yung mga mahihirap. Kasi kagaya nga ngayon, yung mayor ng dito sa Quezon City, kailangan nga tanggalin na rin yan dahil nagbitaw yan ng salita na kailangan hindi matapos itong 2015 lahat ng mga squatter kailangan linisin niya. Nasaan nung tumatakbo siya, nasaan yung mga pangako niya, natutulong siya sa mga mahihirap, walang nangyari. Totally siya pang tumutulong na matanggal ang mga mahihirap dito sa Quezon City. Saan itatapon? Sa kabundukan. Mapanganib ang buhay. Yun. Kaya walang katotohanan. Lahat. Ang gusto kong iprograma dito ng yung papalit na presidente, sana itong mga squatter, hindi lang dito sa amin, itigil na yung demolition. Yun ang gusto ko. Pero yung hanap buhay, kung mayroon lang naman sila iaalok na hanap buhay na medyo maganda, so ang unahin niya yung kagaya sa amin dito na mga maralita lang. Yan lang. Ito pa yung binabato sa amin ng local government na pinapatigil tong aming hanap buhay na pagpa-plastic. Kaya ang panawagan namin sa gobyerno, mula pa nung pinapaalis sa kami dito, pinapatigil sa amin itong hanap buhay na to, na dapat suportahan niya para paunlarin itong hanap buhay na linikha namin. Hindi yung pinapatigil. Kasi kung doon sa sinasabi nga nating nagaganap na pagba dito sa buong Metro Manila, kung hindi kami nagre-recycle sa ganitong plastic o ganitong hanap buhay, edi mas malala pa yung sinapit ng buong Metro Manila na pagbaha. Dahil itong plastic, kahit ilang dekada mo, ilang taon mo ito ibaon sa lupa, ay hindi ito na basta-basta nabubulok. Kaya gaya ng dinimanda sa amin dito nung claimants na 30 tons daw buwan-buwan ang tinatambak namin ng plastic dito. Kung hindi kami hindi kami nagre-recycle ng plastic, yun nga, napakalaking bagay dapat nito. Nung paglikha namin nitong, pagsagawa namin ng ganitong hanap buhay na imbis tugunan dapat bigyan dapat ng pansin ng gobyerno para tulungan kami kung paano namin maipaangat yung antas ng hanap buhay natin. Kasi ang kalakhan dito kumukuha ng nagiging negosyante nitong plastic na to, kalakhan mga dayuhan, mga Chinese, Koreano. So dapat nandito yung produkto sa atin. Nandito yung produkto sa atin. Yun dapat tayo mismo ang nagpapaunlad nito. So marami tayong gustong gawin dito na dapat tuunan ng gobyerno. Unang-una, nandito sa atin lahat yung materialis. So, kaya nating magpaunlad rin to. Tayo mismo mga Pilipino, tayo na mismo yung nagpapaunlad. Kagaya na lang ng yung mga timba, yung planggana, kung paano yung mga iba-ibang material katulad ng mga banyera. So, kaya dapat natin to kung tulungan lang talaga kami ng gobyerno nito na tayo na mismo yung maglikha ng sariling produkto natin at hindi na tayo umaasa doon sa mga dayuhang negosyante. Mayaman ang sambayan, mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang sambayan. Yun nga po nakakalungkot na isipin kung hindi ako magkakamali, pampito sa pinakang mayaman din ang kabilang yung bansa natin doon sa pinakang mayaman na bansa, pero maraming Pilipino ang naghihirap
na hindi talaga nakakatikim doon sa sinasabi ni Aquino na naibsan o nakaraos na sa kahirapan yung ating mamamayan. Panunungkulan ni Aquino, wala namang nagbago. Kasi bakit ko nasabing walang nagbago? Dito sa amin wala namang hindi nagbago, bagkus lumala pa yung sitwasyon namin dito. Kasi nandiyan pa yung pangamba namin, ididimulis kami dito. Kaya yun yung sabi ko na walang nagbago mula nung maupo din si Aquino sa loob ng 6 na taon. Wala din naman nagbago sa kanyang panunungkulan. Bagkus mas lumala pa yung kahirapan. Doon naman sa purpose na binabanggit lagi ng ating gobyerno na nakakatulong lang sa bayanan. Parang tinuturuan lang natin dito yung ating mga kababayan ng nagiging tamad at nagiging tawag nito parang umaasa na lang. Kasi kung itong sa amin dito, kung para sa akin, kung ang pananaw ko dito sa purpose na to, kung inilikha ng trabaho to, di panghabang buhay, pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pang panandalian lang. Kaya yun siguro yun yung kaya hindi pwedeng hindi siya pwedeng ipagmalaki na maraming nagawa si Aquino mula sa kanyang panunungkulan. Eh sa akin bilang ordinaryo, nakikita ko talaga na wala naman nagbago doon sa panunungkulan ni Aquino mula sa loob ng 6 na taon.